Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nagpamalas ng kapangyarihan ang dalawang sina Yuning at Ye Xinghe sa kanilang sparring, at matapos ngang tamaan ang ating bida ng atake ni Yuning, ay nawalan ito ng malay na makikitang kasalukuyang ginigising ni An Shuyan, at maya-maya pa ay makikitang tuluyan na nga itong natauhan. Kung saan agad nang hinikayat ni Xia Yuning ang dalawa upang magpahinga na sa kuwebo kung saan makikitang mariing pinipigilan ni Yuning ang ating bida na wag gumawa ng apoy upang di sila matunten ng kalaban, dahilan upang makaramdam sila ng di pangkaraniwang lamig sa kuwebo na umabot pa sa puntong di na halos kayanin pa ng ating bida, at may kukuhain pa sana ang ating bida ng biglang mahawakan nito ang isang obi halayak na ikinabigla ng ating bida, at maya-maya pa ay isang palad na nga ang tumama sa mukha nito na makikitang tila nagmukhang tapalang ang ating bida, na makikitang sinasabihan ng manyakis habang nakahawak ito sa kanyang mapalad na mukha, at habang nagmumumok ang ating bida ay sa isip-isip niya na bakit umabot sa puntong palarin pa siya nakahawak lang naman siya ng isang bagay. Makikita sa itaas ang tahimik ang mabituing gabi, habang nasa bakana naman ng kuwebo ang ating bida na takang-taka kung ba't masyadong malamig ang klima, at maging si An Shuyan ay napasabi din ng sobrang lamig, na dahilan upang mapalingon ang ating bida, habang sinasabihan ito wag papaagaw sa lamig, at habang tinitingnan ito ng ating bida ay may napansin ito dito, na hindi tama, dahilan upang lapitan nito si An Shuyan habang tinatanong kung okay lang ba ito, at laking gulat ng ating bida nang mahawakan niya ito. Sa kadahilan ng di na pangkaraniwan ang lamig ng katawan ni An Shuyan, habang iniisip naman ni Ye Xinghe na baka mamatay ito sa lamig, kaya naman seryoso niyang sinabing, kung magpapatuloy pa ang ganang sitwasyon ay baka lumala pa ang problema, kaya naman susubukan sana nitong gamitin ang kapangyarihan ng mga star na di niya sigurado kung makakatulong. Nang biglang nagsalita si Yuning na may ibang inaakala sa ginagawa ng ating bida, at nagpatuloy pa ito sa pamimintang dito, kaya naman nagsalita na si Ye Xinghe sa pagsasabing mali ang inaakala nito sa kanyang ginawa habang nakahawak kay An Shuyan, nang biglang mapalingon ito dahil parang may mali sa kanyang nahawakan, at laking gulat nito nang mapagtantong obi halayak na naman ang nahawakan niya, dahilan upang lalong akalaing ni Yuning na tama hinala niya na ikinagalit nito sa ating bida. Kaya naman mariing nagpaliwanag ang ating bida sa pagsasabing baka mamatay na si An Shuyan sa lamig dahil nagyayelo na ang buo nitong katawan. At habang nagtatakang nakatingin ang linalamig nating bida, ay agad na nagsalita ang isa paring linalamig na si Yuning sa pagsasabing di nga nagsisinungaling ang ating bida, at habang naluluha ay sinisisi nito ang kanyang sarili dahil siya ang mariing pumihil sa paggawa ng apoy kay Ye Xinghe, at dagdag pa nito na mukha ng statuang yelo si An Shuyan. Kaya naman pinagaan ng ating bida ang loob nito sa pagsasabing magagawa nila ito ng paraan, habang makikita namang tuluyan paring sinisisi ni Yuning ang kanyang sarili sa mga nangyayari. At dagdag pa nito na wala na siyang maramdamang anumang init, kaya naman sa isip-isip ng ating bida kailangan nilang magdumaling gumawa ng paraan dahil may mali sa kuwebang napili nilang pagpahingahan, kaya naman naupo na ito upang mag-practice habang naglalabas ng aura ang kanyang katawan. At makikitang tila may kakaibang nangyayari sa ating bida na maging ang mata nito ay nagbago, nang biglang laking gulat nito ng isang makapal na usok ng yelo ang bumalot sa kanila, at ito ay nagmumula sa kailaliman ng kuweba. Kaya sa isip-isip ng ating bida na kung nalamang niya lang agad ay di na sana sila nagpahinga pa dito, at habang nakatingin ang ating bida kay An Shuyan, ay napagtanto nitong wala nang malay si An Shuyan na kung sakaling magpatuloy ang ganang sitwasyon ay magkakaroon sila ng malaking problema, habang makikita namang nanginginig na din ang ating bida, na umabot pa sa puntong di na siya makagalaw ng basta-basta, at bigla namang umimik si Yuning sa pagsasabing sobrang na talagang lamig. At dagdag pa nito na tila mawawala na siya ng malay sa sobrang lamig habang makikitang tila nagyayelo na din ito, kaya naman sumigaw na dito ang ating bida sa pagsasabing labanan nito ang antok dahil baka di na ito magising pang muli kung sakali, habang iniisip na ang sobrang lamig ay di din kaya ng 5th level practitioner. Nang biglang nakaramdam na rin ng panghihina ang ating bida dahil sa paggamit niya ng kapangyarihan ng mga star, na makikitang pabagsak na sa lupa ang katawan nito, at tuluyan na nga itong bumagsak at sa isip-isip niya na kung lalo pang tatas ang klima ay mamamatay silang lahat doon, subalit pinapalakas niya ang kanyang loob sa pagsasabing may naghihintay pa sa pagbabalik niya kaya di siya pwedeng mamatay. At maging si Yuning ay talagang di na din kinakaya pa ang lamig at malapit na din itong bumagsak, nang biglang laking taka nito, sa isang misteryosong liwanag na nasa kanyang harapan, na nagbibigay sa kanya ng pag-init ng pakiramdam.
At habang papalapit ito dito ay sa isip-isip niya na parang isang araw ang nagliliwanag na nagbibigay sa kanya ng magandang pakiramdam, habang pinipilit na makalapit dito, na umabot pa sa puntong maging iba na ang ganda ng pakiramdam niya. Lumipat ang eksena sa bakana ng kuweba na may isang misteryusong liwanag, at ito ay nagmumula sa katawan ng nagtatakang si Ye Xinghe kung saan bigla na lamang uminit ang pakiramdam nito, habang napapatanong kung ba't nasa posisyon siya ng pamimeditate. At tuluyan na nitong napagtanto ang mga nangyayari sa kanya kung saan ang kanyang star power na mismo ang may gawa ng kanyang nararamdaman sa katawan. At makalipas ang ilang sandali ay kusang nawala ang kanyang star power nang makarecover na ang ating bida, at makikitang takang-taka ito, nang bigla na lamang itong napalingon sa kanyang likuran, at laking gulat niya sa kanyang nakita dahil nakapamulupot na sa kanya si Yuning. At sa isip-isip ng ating bida na kapag nagising si Yuning ay mapapatay siya nito na kasalukuyang animoy unggoy na nakayapos sa puno ng mahigpit, subalit sa kabila ng kaba ay makikitang naiigihan din naman ang may pagkamanyakis nating bida, at bigla itong napalingon sa kanyang gilid, at nagtataka ito sa kanyang nakita, na maging si An Shuyan ay nasa tabi din niya, kaya naman makikitang naiigihan ang tatlo. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang mukhang okay na ang kalagayan ni An Shuyan, na ipinapagpasalamat naman ni Ye Xinghe, at makalipas pa ang ilang sandali ay nagpakita na nga ang araw, habang makikitang masaya ang ating bida na napagtagumpayan nila ang mahirap na sitwasyon ng nakalipas na gabi, nang biglang bumalik na naman ang pag-aalala ng ating bida, para sa kanyang kalagayan sa kamay ni Yuning, na kasalukuyan nang nagigising. At tuluyan nang bumangon ito sa likod ng natatakot nating bida, habang sinasabing nakatulog siya ng mahimbig. At lumingon naman dito ang ating bida, dahilan upang magkatinginan ang dalawa ng may pagtataka, dahil sa sobrang lapit ng kani-kanilang mukha, kaya naman makikitang sobrang pula na ng mukha ni Ye Xinghe habang iniisip kung anong gagawin niya ngayon, at sa isip-isip niya na di naman magagalit ito sa kanya kung magpapgap siyang parang walang nangyari, at babatiin sana ito ni Ye Xinghe subalit muli na naman itong pinalad. Sabay malakas na nagsisigaw si Yuning na humayanag sa buka ng kuweba, at habang nakahawak ang ating bida sa kanyang pinalad na mukha habang naluluha ay makikita namang nanggagalaiti sa likod si Yuning sa pag-aakalang may ginawa sa kanya si Ye Xinghe, kaya naman tumugon ang ating bida dito sa pagsasabing si Yuning mismo ang lumapit sa kanya kagabi, dahilan upang maalala ni Yuning ang ilang sandali na nangyari. Habang ang ating bida naman ay kasalukuyan paring iniinda ang kanyang mukha habang mariin namang nakatingin dito si Yuning, at napansin din ito si An Shuyan na nakaunan sa ating bida, dahilan upang mapagtanto nitong maging si An Shuyan ay okay na din, at nang mapansin ito ng ating bida ay agad nitong sinabi habang may pang-asar na hindi naman siya ang may kasalanan ng nangyari sa nakalipas na gabi kaya bakit siya pinalad ng magising si Yuning, kaya naman nanggagalaiting nagtanong si Yuning sa ating bida kung naghahanap ba ito ng kapahamakan. At dagdag pa nito na kahit di kasalanan ng ating bida ang mga nangyari ay deserve pero nitong pala rin dahil may ginama sa kanya ang ating bida sa nakalipas na gabi, kaya naman tumugon ang ating bida na parang napipilitang ako ng kasalanan at sa isip-isip niya ay di naman yun ang kanyang intensyon, nang biglang napatingin ang dalawa sa papagising na si An Shuyan, at agad na sinabi ni Yuning kay Ye Xinghe na wag nitong mababanggit kay An Shuyan ang mga nangyari kanina dahil di niya ito mapapatawad. At dagdag pa ng pagpapakyut sa ating bida upang pumayag ito, habang makikita namang tila napangiti ang ating bida. At makikitang tuluyan hanggang nagising si An Shuyan at bungad niyang tanong kung anong pinag-uusapan ng dalawa na makikitang tila kabang-kaba si Yuning, na agad na nagmaang-maangan, sabay tingin sa ating bida ng may pananakot, kaya naman agad na nagpalusot ang ating bida ng may tila seryusong mukha sa pagpapaliwanag ng nangyari sa kanila kagabi kung saan ay muntik na itong mamatay sa lamig buti na lang at nandon si Yuning na tumulong sa kanya, kaya naman may pagtatakang tumugon lamang si An Shuyan dito. Sabay agad na itong nagpasalamat kay Yuning habang sinasabing kung ito lang ba ang din ito masabi sa kanya habang iniisip naman ni Yuning na paniwalain masyado si An, at tumingin ito sa ating bida. At sa isip-isip niya na di niya maintindihan ang ating bida dahil sa kabila ng katotohanang niligtas sila nito ay binigay pa nito ang papuri sa kanya, at nagsalita na din ang ating bida na okay na ang lahat subalit di na sila pa pwedeng magpahinga pang muli ng gabi sa kuweba na ipinagtaka naman ni An Shuyan at Yuning, kaya agad na nagpaliwanag ang ating bida sa pagsasabing nalaman niya kagabi na ang di pangkaraniwang lamig ay nagmumula mismo sa kailaliman ng kuweba. Kaya naman may pagtatakang kinlaro ni Yuning ang tinura ng ating bida habang makikitang lahat sila ang nakatingin dito,
At agad nating sinabi ni Yuning ang kanyang palagay sabay sang-ayon sa ating bida dahil di naman ganun kalamag sa kanilang tent di gaya sa kuweba, at sa isip-isip niya ay may misteryosong pinanggagalingan ito, habang nagtataka naman ang ating bidang nakatingin dito, nang bigla na lamang naglakad papasok si Sia Yuning na mariing pinigilan ng dalawa. Habang iniisip naman ito kung bakit sa kabila ng lalim ng kuweba, ay may humaharang dito, at ito ay isang malaking bato na kusang ilinagay dito subalit di nila ito nakita ng unang araw na pumasok sila sa kuweba, at maging ang ating bida ay nagtaka din sa biglaang pagsulpot ng malaking bato, at maya-maya pa ay bigla na lamang pinaatres ni Yuning ang dalawa saglit, kaya naman may pagtatakang tumingin dito sina Ye Xinghe at An Shuyan, at hinawakan na nga ni Yuning ang bato, sabay biglaang naglabas ng malakas na chi na dahilan ng pagsabog. Habang agad namang prinotektahan ni Ye Xinghe si An Shuyan, at makikita ngang tuluyan ng nagkabitek-bitek ang malaking bato, at ilang sandali pa ay tuluyan ng nanlaglag sa piraso ang mga bahagi nito, at makikitang tuluyan na din itong nabuksan. At laking gulat nilang tatlo nang makitang, may mahaba pang pasukan ang nasa likod ng bato, kung saan iniisip ni Yuning na parang may kakaiba sa loob nito, habang sinasabi naman ng ating bida na di niya akalaing may lagusan pa pala papasok dito, at dagdag pa niya na gawa ng tao ang harang na bato kaya naman napatanong ito kung may kayamanan bang nakatago sa kailaliman ng kuweba, habang di naman mikaimik sa pag-iisip ang dalawa habang nagkakatinginan, at agad nang iminungkahi ni Yuning na lumalim pa sila upang tingnan at agad ding umalis kung mapanganib. Kaya naman agad nang binalaan ni Shuyan si Yuning sa pagsasabing di nila alam kung gaano ito kapanganib, at tumugon naman si Yuning sa pagsasabing isa siyang 5th Heavenly Realm Practitioner kaya di ito dapat mabahala, at agad namang kumilos si Ye Xinghe upang protektahan si An Shuyan sa pamamagitan ng paglilipat ng kapangyarihan ng mga star dito, kaya makikitang tila nabigla si An Shuyan sa kanyang nararamdaman, at sa isip-isip niya ay pabigat lamang siya dahil sa kabila ng katotohanang mas mataas ang level niya kay Ye Xinghe ay siya pa rin ang pinuprotektahan nito. Habang iniisip naman ni Yuning kung ba't habang lumalalim sila ay lalong lumalamig, nang biglang napalingon ito sa ating bida, kaya naman lubos na nagtaka dito si Ye Xinghe. Sabay sabi dito ni Yuning na tulungan din siya nito. Sabay sabing siya ang nasa unahan kaya baka agad siyang manigas sa lamig. Kaya naman lalong nagtaka dito ang ating bida dahil di nito makuha ang ibig sabihin ni Yuning. Kaya naman sinigawan na ni Yuning ang ating bida sa pagsasabing kung ano pang hinihintay nito malapit na siyang maging yelo. Kaya naman sa isip-isip ng ating bida na kung nalamang lang sana niya ito ng mas maaga ay sa sarili na lang niyang ginawa. At habang nakatingin si Yuning dito, ay inabot na ng ating bida ang kanyang kamay dito, na mabilis namang pumayag, habang nagkukunwaring siya ang napipilitan, habang makikita namang masaya si An Shuyan dahil napapalapit na ang dalawa sa isa't isa pero sa loob-loob niya ay nagsisilos ito. At maya-maya pa sinabi na ni Yuning kung nararamdaman din ba ng dalawa na sa tuwing lumalalim sila ay lalong lumalamig, habang iniisip naman ng ating bida na tila ginawa na siyang portable heater ng mga ito, habang makikita namang lubhang nagulat si Yuning sa kanyang nasaksihan, at maging ang dalawa sa tumambad sa kanilang mga nagyayelong kristal. Gulat na gulat ang tatlo dahil maging cavern ay mayroon sa loob ng kuweba kasama ng mga nagkikinangang mga kristal, nang biglang may napansin si An Shuyan sa di kalayuan, kung saan tila may misteryosong nakatayo sa likuran ng makapal na usok ng yelo, na agad naman nitong ipinaalam sa kanyang mga kasama, dahilan upang ma-alerto si Yuning sa pag-aakalang may kalaban. Kaya naman agad nang ginamit ng ating bida ang kanyang star pupils upang alamin kung ano ito, at tumambad na nga sa kanya ang isang heavenly treasure na isang sea halberd, kaya naman nakangiti nitong ipinaalam kay Yuning na hindi ito kalaban bagkus ay isang heavenly halberd, na lubhang ikinagulat ni Yuning dahil malabong magkaroon ng ganang treasure sa pangkaraniwang kuweba, kaya naman tumugon ang ating bida na hindi din siya sigurado at dagdag pa nito na susubukan din niya itong makuha, kaya naman pinaalalahanan na agad ito ni Shuyan, na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe sa pagsasabing di naman ito lubhang mapanganib habang papalapit sa heavenly item, at makikitang malapit na ang ating bida dito upang tingnan kung makukuha niya ang opportunity ng item. At may pagtataka niyang iniisip sa kung anong nangyayari dahil lalong bumibigat ang pressure habang papalapit siya dito, kaya naman agad na niyang ilinabas ang buo niyang lakas upang di maapektuhan ng matinding pressure dulot ng heavenly treasure, habang mariin lamang na nakatingin ang dalawa sa ating bida na tila nag-iintay sa mga mangyayari. At naramdaman na ng dalawa ang tunay na lamig ng kuweba nang makalayo sa kanila si Ye Xinghe,
habang iniisip ni Yuning na kung wala ang star power ng ating bida ay mararamdaman nila ang tunay na temperatura ng kuweba, kaya naman nag-aalala nitong iniisip ang ating bida, na kasalukuyang mariing nakatingin sa Heavenly Halberd. At habang nakatindig malapit sa Heavenly Weapon si Ye Xinghe, ay mariin itong pinag-iisipan kung kukuhain ba niya ito, at di rin tumagal ang kanyang pagdadalawang isip kaya naman agad na niya itong hinawakan, at laking gulat ni Ye Xinghe nang bigla, na lamang nagyelo ng mabilis ang kanyang kamay, at mabilis din itong linalamon ang ating bida, na kasalukuyang namamangha sa kapangyarihan ng Heavenly Halberd. At habang nagyayelo ang ating bida ay iniisip nito kung dito na ba siya masasawi dahil di na niya kayang maglabas pa ng star power, subalit bigla na lamang may nagsalita sa chi origin ng ating bida, kung saan hinihikayat siya nitong magpatuloy, kaya naman makikitang tila magtatagumpay na si Ye Xinghe na makuha ang heavenly treasure na kanyang hawak-hawak at tuluyan nang ang nasisira nito ang mga yelo na kanina lamang ay lumalamon sa kanya. At tuluyan ng nalabanan ng ating bida ang pagyayelo dahil sa kanyang malakas na chi, nang bigla na lamang tila nagkabuhay ang si Halberd na kasalukuyang nag-aalpos sa kamay ng ating bida, habang iniisip ng ating bida na sobrang talagang mahiwaga ang sandata na may kakayahang mapagtagumpayan ang kanyang malakas na chi, kaya naman napagdesisyonan na ng ating bida na lalo pang palakasin ang lumalabas na chi sa kanya, at buong lakas niyang hinawakan ang heavenly weapon ng dalawa niyang kamay, nang biglang isang anyo ng Ice Dragon ang bigla na lamang lumalabas sa sandata, na lubhang ikinagulat ni Ye Xinghe. Habang makikitang tuluyan na itong nakakalabas, at nabuo na din ang tunay niyang amahi sa anyo ng isang Ice Dragon na nanggagalaiting nakatingin sa ating bida, at napagtanto na ng ating bida na ito ang weapon spirit ng Heavenly Halberd, kung saan sa kaalaman ng ating bida na isa itong lubhang pangbihira at natatangi kaya naman manghang-mangha siya dito, at sa isip-isip ni Ye Xinghe na di na niya sasayangin pa ang opportunity, kaya naman agad niyang malakas na sinabing malalampasan niya ito. Habang gulat naman ang dalawa niyang kasamahan dahil sa kanilang nakita, habang kasalukuyan namang makikita ang ating bida na hinaharang ang malakas na atake ng Ice Dragon, at sa isip-isip niya na sobrang lakas nito masyado dahil di niya kayang tagalan ang atake nito. At mabilis na itong tumungo sa Ice Pond na ipinagtaka naman ni Ye Xinghe, habang iniisip kung bakit ito nagtungo sa Ice Pond para magtago, habang nakahawak sa sandata at mariing sinasabing gagawin niya ang lahat mahuli lang ang Dragon Spirit, at mabilis niyang ilinabas ang kanyang mas pinalakas Star Flame Blade upang umatake pabalik sa Ice Dragon, habang may kumpiyansang ngiti. Abangan sa susunod na kaganapan kung saan tutulungan ni Yuning ang ating bida at naglabas na din ito ng kanyang heavenly weapon na lubhang ding pambihirang, at magpapatuloy ang apinit ng laban sa pagitan ng tatlo na umabot pa sa puntong mahirapan na ang ating bida, at maging si Yuning ay malalagay sa kapahamakan, dahilan upang malagay ang buhay nito sa panganib. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.